Marami na ang mga bagay na pwedeng gawin o pwede nating ipagawa sa AI. Pero handa na rin ba ang teknolohiyang yan para matulungan naman ang mga may problema sa mental health? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa pag-advance ng teknolohiya, isang click mo lang, maaari mo nang gawin lahat mula sa simpleng pag-search ng mga tanong hanggang sa pag-shopping ng mga pangangailangan mo. Ang iba naman, ginagamit ang teknolohiya upang matulungan ang kanilang mental health. Sa isang pag-aaral sa Dartmouth College sa US, may AI na dinedevelop bilang isang mental health body. Ayon sa nakausap nating mental health professional dito sa Pilipinas, nasa tao pa rin kung paano nito gagamitin ng AI. At kung epektibo nga ba ito para sa kanila. Pero hindi siya suit o tailored fit. So, hindi pa rin mapapalitan ng AI yung aming clinical assessment, ika nga. Yung aming clinical eye, ika nga. May mga benepisyo naman si AI, lalo na sa pagiging accessible, affordable at stigma-free. Kumbaga, isang click lang, may makakausap ka na kahit alas 3 pa yan ng umaga. Yun nga lang, robot at walang emotional capacity. Makahanap ka ng agarang solusyon muna pansamantala. Habang hinihintay mo yung iyong doktor na magtutugon sa iyo to address your mental health issues. Sinubukan ko rin lumapit kay ChatGPT para malaman kung ano nga ba isasagot nito sa panahon ng distress. Okay, so doon sa chinat natin kay ChatGPT, sinabi natin na I'm feeling my anxiety attacking, can you help me? Ang sinagot niya, ilang mga suggestions, plus, ang sabi niya, considered reaching out to a mental health professional for support. So, ibig sabihin, kahit mismo yung AI at si ChatGPT, sinasabing mag-reach out sa isang mental health professional. Babala ng espesyalista, huwag maging masyadong dependent sa AI at baka magsariling diagnose na mali pala. Kaya ang tip ni Doc, gawing pansamantalang tulong ang AI, hindi kapalit ng tao. Hanapin ang tamang support system at higit sa lahat, huwag mahiya na kumonsulta sa mental health professional. So in a way, no, maganda pa rin kasi gamitin lang yan mga chatbox niyan. Kumbaga, yun na yung pinahuling resources natin, no? Pero kung hanggat maaari, iba pa rin may human factor. Okay pa. Mental health is real health. Makakatulong ang AI. Pero laging tandaan, kung may pinagdaraanan ka, may tao handang makiugnay, makinig at tumalalay, mapapamilya o kaibigan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang paggamit ng AI sa mental health kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ikaw ba, Ivan, may kilala ka rin ginawang sandigan itong artificial intelligence o AI, no? O ang internet kapag may dinaramdam? Paps, personally wala. Pero may mga nakikita kasi tayo online na anonymous post na biglang doon sila nagko-convey nung social media, no? Tama ka dyan, Paps. Doon naghihinga ika nga ng kanilang mga salubin. Doon lumalabas, no, Paps. Maraming ganun. Kaya nga yung isang university nga sa US, talaga naisipan nila gumawa nung itong program na ito na dedicated talaga, no, as your mental health body. So may kita talaga doon, talaga merong demand sa ganitong klase ng technology, no, Paps. Okay, tinesting mo itong ChatGPT, no? Masasabi mo bang nakakatulong yun para sa mga may mental health issues? Pops J, mismong si ChatGPT na nagsabi, no? Pag yung gano'n yung professional. Sika professional, no? Mismong siya na mismo nagsabi. Pero doon kasi, Pops J, doon sa sagot niya, nagbigay naman siya ng list kung ano yung mga pwede mong gawin kahit papano, no? Para mabawasan ano yung mga stress. halimbawa? Parang take a deep breath, ganyan lumabas. Siyempre, listen to music. May mga ganung may mga ganung sarili mo. Tama ka dyan. May mga ganung ibinigay. Pero yun nga, no, ayon doon sa ating mental health professional, hindi naman to one size fits all. Hindi sapat yan. Tama ka dyan. Hindi siya one size fits all, hindi sapat. So, kasi ito, walang human factor. Yun talaga yung parang main difference when it comes to may kipag-usap dito sa AI chatbot plus dito nga sa isang mental health professional, no, merong human factor. Yung mental health professional ay possible na hindi mo makuha dito nga sa mga AI na to, Paps. Ivan, sabi nung doktor na nakausap mo at mismong si ChatGPT, no, gaya nung nabanggit mo, kumonsulta pa rin sa isang doktor kung may pinagdadaanan, ano? Kailan ba dapat pumunta sa isang eksperto?
Pops J, anytime naman pwedeng pumunta sa experts. So yun nga, laging sinasabi, prevention is better than cure. No? So kung medyo may nararamdaman ng kakaiba or something uneasy kang nararamdaman, no, mas okay nang lumapit sa isang professional, no, Pops J. Plus, meron din naman tayong mga kaibigan dyan, no, may mga kakilala naman tayo, family members na pwede nating makausap, makapag-convey, and we'll see kung baka possible na yung option na pumunta talaga sa mental health professional. Okay, bukod sa pagkonsulta sa isang espesyalista at sinabi mo nga, kausapin ang mga kaibigan, ano pa ang maipapayo ng doktor na dapat gawin kapag nadidepreso, may pinagdaraanan? Pops J, parang nag-stock up kasi talaga sa akin yung malaking tulong daw yung mental health, yung self-help books. Okay. No? Malaking factor daw yon dahil doon nakakapag-relax yung isang tao, no, na pag binasa yon, may mga binibigay na ways, tips kung paano mo papakalmahin yung sarili mo, paano magiging level-headed, no? So may mga ganung tinuturo dito sa mga self-help books na ito, Pops J. So yun yung naging isang tip ng ating professional, no, magbasa ng mga ganitong klaseng libro, and yun nga, no, Pops J, makipag-usap sa pamilya and makipag-friends sa inyong mga kapwa-tao, dahil doon medyo nare-release talaga yung stress nararamdaman, kasi mahirap naman na pag inipon mo sa sarili mo yung stress, baka one day bigla na lang sumabog. Yung pet dog mo, malaking tulong ba sa'yo? Para sa sobrang stress ka na. Malaking tulong, Pops J. So, isa yon dun sa nakakatulong sa pantanggal talaga ng stress. Kinakausap mo rin? Kinakausap, syempre, Pops J. Kasi, basically, parang kinakausap mo kahit feeling mo, mararamdaman mo kasi parang naiintindihan ka niya kahit pa paano. Masarap kausap kaysa kay ChatGPT. Hindi sumasagot, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Evan Tarinque.